Nagpirmahan na kayo ng contract to sell. Nagbayad ka na din ng down payment. Tinirahan mo na din yung bahay at lupa na iyong binili. Ibig ba sabihin, ikaw na ang may-ari? Ibig ba sabihin na transfer na sa yung ownership? Ano bang pagkakaiba ng contract to sell at deed of sale? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ano ba itong contract of sale? In simple terms, itong kontrata na ito, isa sa magkakatransaksyon, ang pangalan niya ay seller, obligado siya na ilipat ang pagmamay-ari ng isang bagay o determinate thing, yan ang term na ginamit sa batas. Si buyer naman, obligado na bayaran yung selling price. Under Article 1458, Paragraph 1 ng New Civil Code, ganito inexplain ang contract of sale. By the contract of sale, one of the contracting parties obligates himself to transfer the ownership of and to deliver a determinate thing, and the other to pay therefore a price certain in money or its equivalent. Itong contract to sell, normally ito yung contract pagka ang involved ay bahay at lupa or condominium. Ano pang pagkakaiba between contract to sell and deed of sale? Umpisahan muna natin sa contract to sell. Dito sa contract to sell, si seller, nire-reserve niya muna yung ownership. Kumbaga hindi niya muna kaagad tina-transfer yung ownership papunta kay buyer. Dito sa contract to sell, ang pinaka-common na condition ni seller bago niya i-transfer yung ownership ay kailangan makapagbayad muna ng buo si buyer. So, ibig sabihin, itong contract to sell, normally it involves yung hulugan na tinatawag. Pag si buyer pumalya sa kanyang pagbabayad dun sa installments, pwedeng maging ground din yan na hindi na matuloy yung bentahan. Yung iba nagkakaroon pa ng forfeiture. Pero mas maganda, i-discuss natin yung forfeiture na yan sa separate video. Kasi tatalakayin din natin yung Maseda Law. Yan yung Republic Act 6552 o yan yung Realty Installment Buyer Protection Act. Masyado kasing mahaba po yan, so in a separate video na natin yan i-discuss. Upon full payment ni buyer nung selling price, yung party, si seller and buyer, mag-execute na ng deed of sale, na kung saan si seller, ita-transfer na yung ownership doon kay buyer. Dito naman sa deed of absolute sale or deed of sale, ito naman yung kontrata na ine-execute ng seller and buyer pagka yung selling price ay babayaran ni buyer ng buo. So dito sa deed of sale, nakalagay na dyan na si seller receives the full payment. Tapos nakalagay pa dyan, si seller hereby transfers, cedes, conveys the property to the, or the ownership of the property to the buyer. Yan, may mga ganyan. Yun yung mga mababasa nyo sa deed of absolute sale. So, sa pagdadraft ng contract to sale and deed of absolute sale, better po na kumonsulta kayo sa lawyer at magpatulong po kayo sa pagdadraft para hindi ho kayo magkamali sa mga terms na ginagamit. Ngayon, i-discuss naman natin yung mga ilang tips or best practices sa pagbili or pagbebenta ng property like the house and lot or yung condominium. Bigyan kita kahit tatlo. Ito yung common. So, una, pagka ang bentahan na installment, better na mag-execute na lang muna ng contract to sell. Then pagka na fully pay na yung selling price, saka mag-execute ng deed of sale para i-transfer na ni seller yung ownership papunta kay buyer. So in the meantime na hindi pa fully paid yung selling price, at least yung pagmamay-ari ay na kay seller pa. Pag ang sitwasyon naman ay halimbawa 5 million yung selling price, nag-down si buyer ng 4 million, better na deed of sale na yan. Kasi nga, syempre, substantial na yan 4 million na yan And better to occupy already the property. Kasi baka mamaya mabenta pa yan ni seller. So, mahihirapan ka pa na mabalik sa'yo yung 4 million na nabayad mo. Second, pwede nyo rin ipa-annotate itong contract to sell doon sa title ng property na ibinibenta
Para pagka merong ibang buyer na magka-interest dito sa property, pagka nakita nila yung title, may naka-annotate na contract to sell, kahit papaano, hindi na sila tutuloy. Pwedeng hindi na sila tumuloy sa pakikipagtransaksyon dun sa seller. Third tip, ito naman for the buyer. Kung kaya mo mag-apply for a bank loan, mas maganda mag-bank loan ka na lang. Kasi mas secure yan. Pagka nag-bank loan ka, pagbabayad ka na kay bank nung installment payments. Then si bank na ang mismong magbabayad kay seller. Ang kagandahan kasi dyan, naiwasan mo dyan yung sitwasyon na baka mamaya contract to sell lang yung in-execute nyo ni seller and buyer, then ito pala si seller, may ibang kausap na prospective buyer or interested persons, then maibenta niya yan sa iba. Diyan ka mahihirapan pagka paano mo marirecover yung mga binayad mo. So, yun yung 3 tips na pwede ko sa inyong mabigay dito sa bentahan or sa bilihan ng property. Sana marami po kayong natutunan dito sa video na to. See you in my next videos at marami pa po tayong mapag-uusapan ng mga tips and my experiences as a buyer ng property, maski kotse. Next time, pag-uusapan ho natin yan. Sa ngayon, please like this video. Please subscribe to my channel and hit that notification bell icon. Marami pong salamat ulit.